Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Dr. Karen Aisel Parcon at ako po ay isang pediatric pulmonologist. Ang ating pag-uusapan sa araw na ito ay isa sa mga sakit na ating nakikita, ang pneumonia. Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan nagkakaroon ho ng malubhang pamamaga at ito ang nagdudulot ng pagkasira sa baga. Ang mga air sacs kung saan dumadaloy ang hangin o kaya tinatawag ho nating alveoli ay nagkakaroon ng nana o kaya tubig at ito ang nagdudulot ng sintomas ng pneumonia. Karaniwang napipigilan ho natin ang pneumonia, ngunit kung mahina ang ating resistensya, ang kondisyon na ito ay pwede hong lumala. Maaari din po itong kumalat sa dugo o magkaroon ng mga komplikasyon tulad ng sepsis. Ano gaho ang sanhi o paano ho natin nakukuha ang pneumonia? Ito ay nanggagaling sa mga microorganisms tulad ng viruses, bacteria at fungi. Ang mga ito ay maaari ho nating makita sa ating mga ilong at lalamunan at kung ito ho ay ating malanghap, magkakaroon ito ng simptomas sa baga. Maaari din ho natin itong makuha sa mga taong may ubo at sipon. At yun ho ang ating tinatawag na droplet infection, kung saan tayo ay maaaring mahawa kung sila ho ay bumabahing o kaya umuubo. Maaari nating masabi na posibleng pulmonya na ang kondisyon ng bata kung ang mga sumusunod na simptomas ay ating mapapansin. Ito rin ho ay nangangahulugan na kinakailangan na ho nating magpakonsulta sa ating mga doktor. Ang mga simptomas ay ang bata ay may ubo o lagnat or cough or fever at isa sa mga sumusunod. Kung ang bata ay hingal o hirap sa paghinga, kung ang bata ay may paglalim sa paghinga sa dibdib o ang tinatawag ho nating retractions, maaari din po nating marinig na may ungol o kaya ang tinatawag ho natin na grunting at ito ay nangangahulugan na ang bata o ay hirap na sa paghinga. Makakatulong din po sa pagtukoy ng pneumonia ang iba't ibang pamamaraan na ginagamit ng ating mga doktor tulad po ng number 1, ang aktwal na pagsusuri or physical examination at dito ho sinusuri ng doktor ang dibdib ng bata gamit ho ang stethoscope. Dito ho ay makakarinig po tayo ng pagputok-putok o kaya'y kaluskos sa bawat paghinga ng bata. Gumagamit rin po tayo ng chest x-ray kung saan ito ho ang nagsasabi ng kondisyon ng baga. Ito rin po ang magsasabi kung may pulmonya ba o wala ang bata. Base ho sa mga research o sa ating pag-aaral, ang chest x-ray ay isa sa mga reference standard kung saan ito ay nagsasabi kung may pulmonya po ang isang bata. Ibig sabihin ho na kung may simptomas ho ang bata, at meron ho siyang positibong resulta sa kanyang x-ray, malamang ho na ang kondisyon ho ng ating pasyente ay pneumonia. Subalit, may mga pagkakataon na normal po ang ating x-ray. Ito po ay nangyayari sa mga panahon kung bago pa lamang ho ang bata nagkakasakit. Kaya't importante ho na ating iniuugnay ang sintomas at ang mga laboratoryong pinapagawa po natin. May iba-ibang mga eksaminasyon din po tayong maririnig o makikita na pinapagawa ng ating mga doktor. Ito po ang mga complete blood count o kaya CBC, ang blood gas o kaya mga procalcitonin. Ito po ang mga eksaminasyon na ginagawa sa dugo at ito po ay nakakatulong sa pagtukoy ng pneumonia sa ating mga pasyenteng bata. Ang unang dapat gawin ay magpakonsulta sa doktor. Marami ho tayong klase ng pneumonia. Kung ang ating pneumonia ho ay bacterial, ang ating pong ibibigay ay antibiotic kung saan ito ay papatay sa bakterya. Maaari po itong inumin sa loob ng 7 araw. Subalit may mga pagkakataon din po na tayo umaabot sa 10 hanggang 14, 10 to 14 days o araw ng gamutan at ito ay depende sa simptomas po ng ating mga kabataan. Ang viral pneumonia naman po ay hindi kasing lubha ang simptomas kumpara sa bakteriyal. Kadalasan ho ay
Nalalampasan ng isang malakas na katawan at malakas na resistensya ang mga simptomas ng pneumonia. Pinapayuhan natin ang mga magulang ng tinatawag po nating supportive medications. Ito ho ang pagbibigay ng gamot para sa lagnat at ang pagdadagdag ng ating iniinom na tubig. May mga pagkakataon naman ho na kung saan ang mga bata ay may ibang kondisyon at ito ang nagiging rason kung bakit nagiging mahina ang kanilang resistensya. Ang mga bata naman po ay binibigyan natin ng antiviral na gamutan. May mga pagkakataon naman po na tayo ay nagkakaroon ng co-infection kung saan sa umpisa ay viral infection pa lamang po siya pero sa kahulihan ay magkakaroon din ho ng bacterial infection. Dito ho mapapansin natin na ang mga simptomas ng bata ay magkakaroon po ng biglang matataas na lagnat o kaya ang hingal ay mas lumalala. Kaya't mainam na ating mabantayan ang mga simptomas ng ating anak at agarang pagkukonsulta ang kailangang magawa. Kinakailangan ng admission sa ospital ng bata kung siya po ay may kaakibat na ibang kondisyon tulad ng hingal na hingal, mabilis na paghinga na lampas sa normal para sa edad, kung siya ho ay may pangingitim, at kung bagsak po ang ating oxygen saturation. Ang mga bata na hindi nakakakain o kaya hindi nakakainom ng oral na antibiotic ay kinakailangan din pong ma-admit sa ospital. Makakatulong din sa pag-oospital ang mga batang sobrang payat o kaya severely malnourished at kung ang pamilya ay hindi makakapagbigay ng nararapat na gamutan at pag-aalaga. Dagdag po sa antibiotics ang pagbibigay ng oxygen support sa mga bata ho na hinihingal. Mayroon din po tayong binibigay na antipyretics, yun po ay para sa lagnat. Nagbibigay din ho tayo ng intravenous fluid o ang naririnig po natin pag na-admit ang bata, IV o kaya suero. Ito naman ho ay para sa mga dehydrated. May mga pagkakataon naman ho na kumbaga malulubha ang kondisyon ng kanilang pulmonya ay kinakailangan po nating ang tulong ng ventilator o makina sa paghinga. Ang pulmonya kung hindi agad matutukoy at magagamot ay posibleng lumubha at magkaroon ng komplikasyon tulad ng mga sumusunod. Maaaring magkaroon ng abnormal na tubig at ito ay ating tinatawag na pleural effusion o kaya empyema. Kung magkakaroon naman ho ng nana sa baga, ang tawag naman ho natin ay lung abscess. Ang mga ganitong komplikasyon ay nagiging sanhi ng di agad paggaling ng bata at matagalang gamutan sa ospital. Ika nga ho na prevention is better than cure. Ang pneumonia o pulmonya ay kayang-kayang maiwasan. Ang ating layunin ay patibay ng ating katawan at palakasin ng resistensya sa pamamagitan ng tamang pagkain, ehersisyo, at tamang pahinga. Pangalawa, ang hygiene. Panatilihin ho nating malinis ang ating katawan at ang pagbuhugas ng ating mga kamay. Alam ho natin na madaming sakit ang kumakapit sa ating mga kamay, kung kaya't ugaliin ho ang pagbuhugas ng ating kamay. Kung tayo po ay may ubo at sipon, ugaliin po nating mag-isolate o gumamit ho ng face mask. Tatakpan ho ang bibig sa bawat pag-ubo at bahing. Sa pamamagitan po na ito, mababawasan ang tsansa ng pagkakahawa-hawa sa loob po ng isang bahay. At ang panghuli, ating sikapin na kumpletuhin ang immunization ng ating mga anak. Ito po ang flu, pneumococcal vaccine, Haemophilus influenza B vaccine at pertussis. Ito naman po ang aking huling mensahe. Ang pneumonia ay magagamot. Ang pneumonia ay maiiwasan. Tulong-tulong po tayo sa pag-aalaga sa ating mga kabataan. Kung may simptomas o nararamdaman, agarang pagkonsulta ang kinakailangan. Kung kayo ho ay may karagdagang tanong, ang aking clinic schedule ay tuwing Martes, alas 9 hanggang alas 12 ng umaga. Maraming salamat po at magandang araw po ulit.